Kim Pao posibleng mag-New York trip matapos ang Toronto tour. Toronto. Toronto yon. Kasi nga usap-usapan ang umano'y plano ni na Kim Chiu at Paolo Avellino na magtungo sa New York matapos ang kanilang show. Diyan nga katatapos lang sa Toronto. Grabe, no? Ayon sa isang source, nais si Paolo na makasama ang kanyang anak na si Aki, kaya posibleng isingit ang bakasyon. Sinasabing matagal nang nakaplano ang trip na ito bago pa ang kanilang international engagements. May ulat ding makasama ng isang mayamang supporter na malapit sa dalawa at tumutulong sa kanilang mga proyekto. Samantala, mainit talaga namang hindi lang mainit, naglalagablab, sumasabog, yumayanig, dumadagundong. Dami ang pagtanggap ng fans sa kanila sa Toronto Airport na ikinagulat na ibang tao dahil sa dami ng sumalubong at syempre doon mismo sa concert. Correct. Ano yan? Di ba bongga naman? Teka muna yung Toronto. Do hindi pa naman So, to... ikaw ba sumulat nun? Oo. Okay. Hindi pa naman to validated, sure. Pero... Pupunta ng New York. Pupunta ng New York. Pero parang posible kasi 2 hours lang pala from Toronto to New York. I think pwedeng mangyari. Kasi yung ginagawa naman nila, di ba, like kung nasa US na si Paolo, ang ginagawa na, doon sumisegue na siya dun sa New York. Or kaya ang ginagawa niya, pinapapunta niya si Aki, katulad niyan, dun sa Los Angeles, di ba, dun sila nagbanding. At hindi malayo, medyo matagal-tagal na nga hindi nakikita itong mag-ama na ito. Though, nung Christmas, nandito yata si Aki, Kaya di nga. ba? So, yun. At, naku, ang daming ayuda na ating inaasahan na sana ma-share naman itong dalawang to pag nandoon sila sa New York. Pero siyempre pagdating naman sa personal like kay Aki, baka hindi ito i-share ni Paolo. Alam niyo naman gusto ni Paolo na maging... Hindi, tsaka yung mga netizen din, yung mga Kim Paulancia, medyo sensitive sila pagdating sa bata. Oo nga. Mas bet nila na medyo i-out sa topic. Kasi Yes. mas gusto na mas mag-focus sa Kim Pao, kay Kim Chiu and Paolo Avellino. Kaya nga, kani-kanina lang, grabe, pasabog na naman ang social media dahil dun sa di umano ay pag-amin na ng relasyon ng dalawa. Sayang nga hindi natin pwedeng gamitin. Although, ayun, napanood ka na rin kanina tungkol yun sa ano ba yung susundin, ang isip, ang puso. Sabi ni Kim kasi parang kakasunod niya sa puso, nagkakamali siya. Magkadalasan nagkakamali siya, which is given kasi talaga namang hindi na So utak nang ginamit niya ngayon. Oo, pero ngayon daw parang puso pa rin. Pero sana daw tama na, sabay gan. Ngayon ay tama na yung parang tama na. Tama ang desisyon niya ngayon. O parang tama kasi meron akong nalaman na pwede ko bang i-share. I-share mo na kung ano man. Parang katotohanan yata, totoo yata na nagkaroon na yata ng engagement. Ay, wow. Parang nagkaroon ng engagement dun sa France. Parang totoo yata, yung engagement na hindi naman natin sinasabi na maraming pasabog. Parang nag-offer na si Paolo. Ay, wait, paparinig ko sa'yo para may... Marinig ba? Kakasunod ko kasi sa puso ko, minsan namamali ako. Ayun, yung sana, yung tama na, sabay Tama na siya. Tingin ko naman tama na. Pwede naman. Katulad yung sinasabi ko dun sa engagement at naputol ako kasi nga, di ba? Hindi, pero may nagsabi kayo sa akin, though hindi naman to validated, pero yun na nga, parang meron ng ganong advancement si Paolo. Pero yung totoong engagement... What do you mean advancement? Yung parang nagpaparamdam na siya o ginawa niya na? Parang nagparamdam siya, sinabi niya na kay Kim. Pero hindi natin alam kung yun na nga. Pero kasi siyempre yung engagement dapat kasama ang pamilya. Ang magkabilang pamilya. Parang may advancement na si Paolo na parang gusto niya nang iakyat ng isa pang level, na mas mataas na level. Yung kanilang relasyon ni Kim. Na hindi naman to, kumbaga, imposible. Pero I think hindi niya ipaparamdam, dapat walang idea si Kim Ha? Walang idea dapat. Kasi yung surprise talaga ang engagement. Yung engagement. Yung proposal talagang dapat wala kang idea. Pero syempre, iba pa rin yung napaghandaan ng bonggang-bongga. Napaghandaan niya, pero hindi niya sinasabi na, meron akong
Anong meron May akong ganun? surprise akong ganyan. Walang ganun. Hindi, pero siguro, doon hindi naman sinabi sa atin yung detalye, pero meron daw ganun. Kaya lang hindi ko nga alam kung papaano nangyari, kung papaano sinabi, kung papaano lumuhod ba si Paolo or sinabi lang ni Paolo so, na... nangyari na ba? Ha? Nangyari na. Sinasabi ko nga sa may advance, pero yung talagang engagement na tinatawag na merong pamilya, merong ganito, may mga ganyan na kumpleto yung pamilya. Parang 'di ba kumalat sa social media na nandoon yung pamilya ni Paolo Yes. sa France. Baka yun na nga yun, pero syempre gusto nating makita yung talagang totoong engagement na kasama din yung pamilya ni Kim at saka yung buong pamilya ni Kim at yung mga kaibigan. Pero alam naman natin na si Paolo medyo private kaya abangan na lang natin baka sakali naman pag dumating yung panahon i-share na nila kung totoo nga na meron nang nangyaring engagement o advancement diyan sa France. Pero ako, ang feeling ko lang, baka paghihirapan to, pagpaplanuhan talaga ng matinding-matindi. Gusto ko yung eksena kasi talaga na nasusurprise yung babae. Yung out of the blue, di ba yung kinikwento nga ni Bea Rose Santiago sa atin na nag-prepare siya pero hindi pa pala yun. Oo nga. Tapos may mga ganong tipo, para talagang kuwang-kuwa yung reaction. Ako na-imagine ko na kung ano magiging reaction ni Kim. Kung very OA siya ngayon, paano kaya pag nag-propose na? Tingin pag sinabi kasing will you? Oo, gusto ko nang iakyat ang level or parang gusto ko na magkaroon ng pamilya. Okay. Pero hindi naman talaga yung nag-engage or something. Tapos and then so may idea ka na parang ay naku totoo na pala ito, chuchuchu nagparamdam na ganon. Pero syempre yung totoong merong preparasyon at tinatawag mo at yung totoong merong singsing, merong design, merong mga bulaklak, merong mga music at meron din yung mga kaibigan and all na hindi mo alam, yun talagang masusurpresa ang isang tao, isang babae. Yun. Sana totoo, kaya no? siya magiging OA kaya si Kim pag narinig niya na yung will you marry me? Ay, oo, baka nga gumulong-gulong pa si Kim. Maglupasay pa. OA naman niya. Gumulong pa gano'n. Baka mamaya mag-cartwheel si Kim. Nagulat si Paolo, nakaluhod siya. Nahanap niya na si Kim. Pag gano'n si Kim. Gano'n. Ikaw talaga. Hindi, pero alam naman natin si Kim. Na-imagine ko na. Masyadong emotional si Kim pagdating sa ganyan. Tingin diba? ko rin. Iiyak lang yan ng iiyak ng bonggang-bongga. At syempre, si Kim hindi na yan tatanggi. Kasi syempre, nagpunta ka na nga ng France, di ba? Nagpunta ka na ng France, na natili ka na doon ng 3 weeks or almost 1 month. At si Paolo, sabi na to, pero hindi ito sure. Sabi nila na si Paolo pala ang naghikayat kay Kim na doon ka na sa France mag-aral. Parang oo naman. Doon ka na mag-aral. Yes. Para at least, hindi ito sinabi, para feeling ko lang para at least magkasama tayo at hindi tayo magkahiwalay. Pero yun, ang dami naghihintay, nag-aabang. Lahat naman yung actually yun ang hinihintay. Pero syempre, habang wala ngang resibo, tsaka feeling ko naman hindi naman ipagdadamot yun. Hindi naman. Kasi syempre, yung naging bahagi ang Kim Paulandia, kung ano man ang meron ngayon ang Kim Pao, ang kasikatan, yung magandang relasyon nila. Dahil kung hindi sa gabay ng Kim Paulandia, baka hindi ma-push itong dalawa, hindi naman ma-push, baka hindi magkatuluyan itong mga ito at maging professional love team lang ito at walang romance talagang totoo. Hanggang sa bagay, may point ka dyan. Pero ako feeling ko, sabi nga ni DJ kanina, naniniwala siya sa destiny. Baka destiny talaga na magkasama sila at destiny na mawala yung isang supposed to be partner dapat ni Kim sa isang project at naging Paolo pa rin. So, hintayin na lang natin. Ang balitang posibleng mag-New York trip sina Kim Chiu at Paolo Avellino matapos ang kanilang Toronto tour ay talagang nakakakilig at exciting para sa fans ng Kim Pao. Kung iisipin, hindi na bago na dinadala nila ang kanilang tandem sa international stage. Ang Toronto tour pa lang, sobrang lakas na ng fan support. Kaya kung susundan pa ito ng trip sa New York City, parang natural progression na rin ito ng kanilang growing popularity. Ibig sabihin, hindi lang sila pang local audience, unti-unti na rin silang tinatangkilik ng global fans. Pero mahalagang tandaan, posible pa lang ito. Sa showbiz, maraming plano ang napag-uusapan pero hindi lahat natutuloy agad.
kaya dapat medyo grounded pa rin ang expectations ng fans. Hindi porket may buzz ay siguradong may ganap na agad. Minsan bahagi lang ito ng hype o future planning. Kung sakali mang matuloy, malaking opportunity ito para sa kanila. Mas ma-expose sa international audience. Makapag-connect sa Filipino community abroad. Mas mapalakas ang brand nila bilang love team. At sa side naman ng fans, siguradong dadagdag ito sa excitement, lalo na kung may events, shows o kahit simpleng sightings lang sa NYC. Sa kabuuan, ang ganitong balita ay nagpapakita na tuloy-tuloy ang momentum ng Kim Pao lumalawak, ang reach nila beyond the Philippines. May potential silang maging global Filipino tandem. Kung may maidadagdag pa, posible ring maging stepping stone ito sa mas malalaking projects, baka future collaborations, endorsements, o kahit international productions. Ikaw, sa totoo lang, exciting ang balitang ito, but kailangan din itong tingnan ng may tamang level ng realism. Ang posibilidad na mag-New York trip sina Kim Chiu at Paolo Avellino pagkatapos ng Toronto tour ay malinaw na indikasyon na malakas ang demand sa kanila, lalo na sa international fans. Hindi basta-basta na pag-uusapan ng ganitong galaw kung walang solid fanbase sa abroad, lalo na sa mga Pinoy sa New York City. Pero hindi rin ito automatic na ibig sabihin ay may confirmed na event o project agad. Sa showbiz, maraming posible ang nagiging usap-usapan para sukatin ang interest ng publiko. Kung malakas ang clamor, doon pa lang mas nagiging konkreto ang plano. Ang maganda sa balitang ito, ipinapakita na tuloy-tuloy ang momentum ng Kim Pao. Lumalawak ang reach nila beyond local audience. May potential silang maging mas malaking global Filipino tandem. Pero ang reality check, hindi lahat ng plano natutuloy agad. Minsan hype-driven lang ang ganitong balita. Kailangan pa rin ng official confirmation bago mag-expect ng todo. Kung sakaling matuloy, malaking bagay ito hindi lang sa kanila kundi sa OPM at Philippine showbiz. Parang simbolo na kaya nating makipagsabayan sa international stage kahit sa larangan ng love teams. Sa kabuuan, magandang balita ito. Pero mas okay kung sabayan ng konting paghihintay at pagiging grounded. Ikaw, sa tingin mo ba next level na talaga ang Kim Pao o nasa hype stage pa lang sila? Kung pagbabasehan ng balitang posibleng mag-New York trip sina Kim Chiu at Paolo Avellino matapos ang kanilang Toronto tour, masasabi kong isa itong development na parehong exciting at kailangang himayin ng maayos. Hindi lang puro kilig, kundi may halong realism. Unang-una, malinaw na ang ganitong usapan ay hindi basta lumalabas kung walang basing suporta. Ang Toronto tour pa lang ay patunay na may solid silang following sa international audience, lalo na sa Filipino communities abroad. Kaya kung lilipat ang spotlight sa New York City, hindi ito random move, strategic ito. Ang New York ay isa sa pinaka-iconic na city sa mundo, at kung may event man sila roon, malaking exposure iyon hindi lang para sa kanilang love team, kundi para sa Philippine entertainment industry mismo. Pangalawa, makikita dito ang gradual evolution ng Kim Pao bilang tandem. Hindi na lang sila nakabase sa typical TV or movie projects sa Pilipinas. Unti-unti silang nagiging exportable pairing, yung tipong kayang dalhin sa global stage. Sa totoo lang, hindi lahat ng love teams nakakakuha ng ganitong opportunity. Kadalasan, local lang ang reach. Pero sa kaso nila, mukhang sinusubukan talagang palawakin ang market. Pero dito papasok ang mahalagang punto. Posible pa lang ito. Sa showbiz, maraming factors ang kailangang mag-alig bago maging official ang ganitong plano. Schedules, logistics, sponsorships, ticket demand, at syempre audience reception. Minsan ginagamit din ang ganitong balita para i-test ang tubig kung gaano kalakas ang clamor ng fans. Kung malakas ang ingay online, mas nagiging feasible ang actual na event. Sa side ng fans, natural lang na ma-excite. May halong pride na makita ang mga iniidolo nila na umaabot sa international stage. Pero kailangan ding iwasan ang sobrang pagbuo ng expectations. Kapag masyadong napaaga ang hype at hindi natuloy, doon nagkakaroon ng disappointment at unnecessary backlash. Kung matutuloy man ang New York leg, maraming posibleng mangyari. Mas lalong lalakas ang brand ng Kim Pao bilang global tandem. Magkakaroon sila ng mas direct connection sa overseas Filipino fans. Posibleng magbukas ng doors para sa collaborations or projects outside the Philippines. At kung isipin pa na mas malalim, hindi lang ito tungkol sa dalawang artista. Isa rin itong reflection ng patuloy na paglawak ng Filipino entertainment sa global scene. Parang sinasabi nito na may market at appreciation para sa mga kwento at chemistry na galing sa Pilipinas. Sa kabuuan, ang balitang ito ay
Nakaka-excite dahil may potential na malaking hakbang ito. Strategic kung totoo man dahil global expansion ang direksyon, pero kailangan pa ring hintayin ang kumpirmasyon bago tuluyang magdiwang. Hindi ito basta chismis lang, pero hindi rin ito dapat tanggapin agad bilang sigurado. Nasa gitna siya ng possibility at planning. Kung may maidadagdag pa ako, ang tunay na sukatan ng success ng ganitong move ay hindi lang kung matuloy ang trip, kundi kung paano nila mamamanage ang momentum pagkatapos nito. Kasi mas mahirap panatilihin ang hype kaysa mag-generate nito. Sa tingin mo, handa na ba talaga ang Kim Pao na mag-level up sa international scene? O kailangan pa nila ng mas solid na projects bago tuluyang sumabak sa ganitong stage? May ilang mahahalagang angle pa na pwedeng idagdag sa balitang ito tungkol kina Kim Chiu at Paulo Avellino. Una, malaking factor dito ang business side ng showbiz. Hindi lang ito simpleng trip o fan service, posibleng may kinalaman ito sa sponsorships at brand partnerships, ticketed events o fan meets, collaborations sa Filipino communities sa New York City. Ibig sabihin, kung matutuloy man, malamang may solid na financial at promotional backing ito. Hindi basta gagastos para lang sa lakad, kailangan siguradong may return, either sa kita o sa exposure. Pangalawa, pwede rin itong maging testing ground para sa mas malaking international rollout. Kung magiging successful ang New York leg, kung sakali, posible itong sundan ng iba pang US cities like LA, San Francisco, tour sa Europe o Middle East, mas malalaking global projects. Parang stepping stone siya, hindi lang one-time event. Pangatlo, mahalaga rin ang impact nito sa image nila bilang artists. Kapag masyado silang na-focus sa love team hype, may risk na ma-typecast. Pero kung magagamit nila ang ganitong international exposure para ipakita ang individual talents nila, acting, hosting, stage presence, mas tumitibay ang career nila kahit beyond the tandem. Pang-apat, may pressure factor din ito. Habang lumalaki ang stage, mas mataas ang expectations ng fans, mas visible ang criticisms, lalo na online. Kailangan mas pulido ang performances. Hindi na ito katulad ng local shows na mas controlled ang environment. At panghuli, isang interesting na dagdag ay ang role ng diaspora, mga Pinoy abroad. Sila ang isa sa pinakamalakas na dahilan kung bakit nagiging feasible ang ganitong tours. Kung walang consistent support mula sa overseas Filipinos, hindi lalakas ang ganitong klaseng expansion. Sa kabuuan, ang balitang ito ay hindi lang tungkol sa kilig o travel. May halong strategy, negosyo, career growth at global positioning. Kaya kung susumahin, ang New York possibility ay maaring maliit na balita sa ibabaw, pero sa ilalim, malaking galaw ito kung totoo at matutuloy. Kung titingnan mo sa mas malalim na perspective, sa tingin mo ba mas nakakatulong ang ganitong international push sa long-term career nila? O mas okay pa rin na mag-focus muna sila sa solid local projects?